Search incidental to a lawful arrest. Alam mo yan, kailang basic, advanced, OSIC, lahat yan pinag-usapan palagi yan. But I don't know. Why? Why? Please continue the endgame. Your Honor, Endgame nyo, anong in-expect nyo rito? as an executive minister of the Kingdom of Jesus Christ, our rights are being violated. The missionary workers are suffering too much. Isipin niyo saan ka makakakita na ura-urada, isi-search nila yung mga tirahan ng mga missionary workers, particularly sa mga babae. Kahit anong oras, kahit madaling araw, may naliligo, may natutulog. We suffer that too much, Your Honor. Hindi na kami makapagsamba. I even talked to Mr. Torre, together with our lawyer. Nakiusap ko, saan ka makakakita na ang may-ari ng property nakikiusap sa mga intruder? I asked him, please allow us to use the cathedral even for tomorrow, because tomorrow is our anniversary celebration. It's very important for all of us. Many kingdom leaders lumipat para dito. And then, and Your Honor, General Turing, Marcelo, na tayo ngayon dito? We have finished the discussion on that matter amicably, and they have agreed that they will do their celebration in the plaza, because actually, sir, they cannot fit everybody in the cathedral. Magandang araw pong muli. Yan po ang bahagi ng pagdinig o investigasyon na ginawa sa KOJC sa Davao. Si Senator Bato po ang presiding chair ng committee, at nandiyan po din yung ibang mga senador. At sa panig naman ng KOJC, nandiyan sina Atty. Torion, nakita rin natin si Dr. Badoy at saka yung iba pang attorney. Samantalang doon sa kabila, sa panig ng PNP, nandiyan si Torre, General Torre. Ganito po ang aking obserbasyon. Hindi naman po sa wala tayong tiwala kay Senator Bato at saka sa iba pang senador na nandito sa pagdinig na ito. Pero balik-balik ta rin man natin ang sitwasyon, para bang itong mga senador natin na sabing tagapagtanggol at tabing ididepensa yung tama, parang kayang-kayang paikutin ni Torre. Kayang-kaya silang salungatin ni Torre. Ito na lang yung paggamit ng punong katedral. Ang pagsamba po, tingin ko dyan, hindi man silang magpit lahat sa loob. Ang importante dyan sa kanila, magamit nila yung katedral at makasamba sila doon sa harap ng kanilang pulpito at makapagdasal ng maayos. So hindi po katwira na dahil marami, hindi napapayagan. At yan po ay parang okay lang kay Senator Bato. Yun na nga lang pong doon sa nagkabistuhang hukay, sinabi na po ni Dr. Lorraine Badoy na si Torre ay nagsisinungaling dahil noong una, ang sinasabi ni Torre, yung picture na nakita na may naguhukay at may tunnel ng hinukay ay isa lang AI na ginawa sa Photoshop, at siya mismo ay kayang-kaya niyang gawin sa Photoshop. Na ang nangyari, isang araw bago sila dumating at bago magkaroon ng ocular inspection at pagdinig sa kung sa Senado, ay minadali ng kapulisan at mga kasamahan ni Torre, siguro sa utos na rin ni Torre, natabunan at muli ay simintuhan. At ito po ay nabisto dahil si Senator Bato mismo ang nakakita na malambot pa yung semento at hindi tama yung naging paglalagay ng semento at mga bakal, at kung titingnan mo, walang kompaksyon na talagang delikado pagdating ng panahon.
na bumaba. Hindi naman siya babagsak, pero dadating ang araw, yung ganong sistema, makikita mo bababa yung lupa at magkakaroon nyo ng problema sa ibang bahagi ng estruktura. So dito pa lang po, kitang-kita na ang pagsisinungaling ni Torre. At yan po ay ilang beses o 2 beses yatang inulit-ulit ni Doktora Lorraine Badoy na dapat nang ma-cite in contempt si Torre dahil ang kanyang ginawa ay pagsisinungaling at tahasang pagtanggi o pagsira sa pagkatao ni Attorney Torion dahil ang sabi niya, yan ay aligasyon niya, patunayan niya na para bang sinasabi niyang wala namang kwenta yang si Attorney Torion. So dyan pa lang po, kitang-kita na natin na nagsisinungaling si General Torre. At ang nakakapagtaka, itong si Senator Bato, nakuha niya pang pagsabihan at magalit na hindi naman sa minura pero doon sa mga nakakaintindi at doon sa mga nakakakita at nakakarinig ng sinasabi niya kay Dr. Lorraine Badoy ay isang napakasakit na bagay. Ang sinabi niya, huwag niyang pangunahan, huwag niyang i-insist na gawin ni Senator Bato ang pagkontempt kay Torre sa kabila ng pagsisinungaling nito. At noon pong sinabi pa niya na i-play uli yung video kasi gusto niyang makita, para bang ang tingin ko sa kanya, hindi ko malaman hindi ko maipaliwanag kung naiintindihan niya ba yung bidyong pinapanood niya at naiintindihan niya ba yung sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy na nagsisinungaling si Torre, o talagang mas kampante siya o mas okay sa kanya na palagpasin yung bagay dahil hindi ko alam kung may kinatatakutan ba siya o talagang kayang-kaya lang siyang bulahin ni Mr. Torre. Yan po ang aking naging obserbasyon kay Senator Bato. At dun sa napakaraming punto na iniisa-isa ng taga KOJC, yung kanilang mga inabot na masamang bagay o inabot na kaapihan o yung na-violate na human rights sa kanila, ang maririnig mo lang kay Senator Bato ay nasa inyo yan kung gusto nyong kasuhan. Yun na lang pulis na witness na binihisa ng pulis, yung bata na binihisa ng uniforme ng pulis, sasabihin niya lang na nasa inyo yan kung inyong kasuhan. Para bang wala siyang lakas ng loob na sitahin si Torre at panagutin si Torre sa mga problema. Para bang ang dating ay ito lang ang sa akin, ganito lang ang gagawin ko. So parang ang mga senador na ito para lang nagsayang ng oras, parang ang lalo lang lumala asipin mo ang sinasabi ni Torre ngayon, yung pagsisearch nila kay Pastor Kibuloy ay nasa kanila, sila ang masusunod at hindi yung taga KOJC. So ano ba talaga ang direksyon ng hearing ni Senator Bato? Ano ba talaga ang pupuntahan? Wala ba siyang kakayahan na ipatigil yung kapulisan at ipanagutin muna si Torre doon sa mga kasalanan nilang ginawa? Yung pagsira na lang doon sa mga gamit ng KOJC ay mukhang okay lang kay Bato. Mukhang di ko malaman kung si Bato ba ay naiintindihan yung nangyayari o talagang ganun lang si Senator Bato. Hindi ko rin maintindihan kung nauunawaan ba niya yung sinasabi ng panig ng KOJC, kung naiintindihan niya ba yung mga na-violate na karapatan ng mga tao, yung mga problema ang inabot ng mga estudyante na hindi makabalik sa pag-aaral, na halos na 6,000 estudyante. Hindi ko alam kung naiintindihan niya, although sinasabi niya na nakikisimpatya siya doon sa mga bata at pakunwari binubulyaw-bulyawan niya si Torre, pero parang sunod lang siya ng sunod sa kung anong ibig sabihin, gustong sabihin ni Torre. Ganito na ba ang Senator Bato na ito sa ngayon? Natatandaan ko kasi doon sa PIDEA para din siyang puno ng kawayan na kung saan humihip yung hangin, doon lang siya pupunta. Nung nagsalita nga si malaman kung sino yung general na sabi siya ay everything, wala siyang nagawa.
at parang tiningala na lang niya. So nakakapanghinayang, nakakasakit ng kalooban kasi itong general senador na ito pa naman ay akala natin ay magiging takbuhan, pero parang baligtad. Parang imbis na magkaroon ng magandang direksyon ay parang lalong wala, at ang sasabihin niya, mananawagan siya kay Marcos na ipatigil yung ginagawa ni Torre. Para bang ay hindi ko maisip, parang nakukulangan talaga ako kay Senator Bato. Nabasa ko nga doon sa mga sinasabi ng ibang mga para bang ang senador natin ngayon na nasa panig na ng katotohanan ay parang napakadaling pasunodin at paniwalain doon sa mali. So pasensya na po, mahal na senator, pero di ko po kasi makita ang hustisya doon sa sinasabi nyo. At hindi ko makita na magkakaroon ng mga tahimik na buhay yung taga kay UGC sa ginagawa nyong investigasyon. So hanggang dito na lamang pong muli mga kababayan, at paki-like and subscribe na lamang pong muli. Maraming salamat po.